Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Okay, kumusta na po kayo? Tayo po ay tatalakay ng ilang pangyayari sa ating bansa. At ito pong si Vice President Sara Duterte, habang ini-impeach siya sa Senado, kaugnay ng iba't ibang articles of impeachment o mga ikinaso sa kanya upang mapatanggal siya bilang Vice President at hindi na muling makatakbo pa sa mga susunod na eleksyon. Tulad ng unexplained wealth, pagbabanta, death threat sa pamilya ng Pangulo, unexplained wealth at itong unliquidated confidential funds na ngayon ay ongoing. Ang paglilitis, bagamat hindi siya sumisipot, okay naman kahit hindi ayon sa batas. Ang impeachment ay ginawa ng kanyang mga kritiko at kalaban, lalo na ng administrasyong Marcos at ng kanyang mga kalaban din ng mga senador at sa Kongreso. Siyempre mayroong tutol na konti, meron ding mga pabor na siya i-impeach at maimbestigahan, nakararami. Sa kabila nito, itong si VP Sara Zimmerman Duterte Carpio ay dumalaw rin sa kanyang mga kaalyado, mga loyalista niya na mga nakakulong. Itong sila Mike Defensor Santiago, itong si Rodante Marcoleta, senador. Ganon din si Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan itong dalawang senador ng plunder. May graft and corruption din. Ikinaso ng ombudsman ng administrasyon ni Bongbong Marcos na kalaban nila. Ang napapansin natin yung pagiging loyal din ng Vice Presidente sa kanyang mga supporters, katulad nila nga Rodante, Marcoleta, Jinggoy Estrada, itong si Mike Defensor Santiago, pawang nakakulong. Bagamat tayo hindi loyalista ng Marcos at Duterte, napupuri din natin yung ganitong klaseng leader na supportive sa kanilang mga kasamahan na nadidiin, katulad nila, nagtutulungan sila. Panay nga ang dalaw niya sa mga ito nung nakaraan din at sa kanyang defense team sa impeachment trial sa Senado, sa mga attorney niya na nagtatanggol sa kanya ngayon sa impeachment trial. Sa kabila nito, yung mga nung namatay naman itong si Mima Alicia Lipata, na nakilalang vloggers na palamura at talagang bumabakbak po ito sa mga kalaban ng mga Marcos, laban sa mga Duterte at sa mga supporters o vloggers din nila. Itong pinaslang na si Mima Alicia, alam ng lahat na siyempre vlogger nila ito, bayaran, malaki ang bayaran ng Pangulong Marcos. Kaya marami raw ang sinalamat ng mga yaman at ewan ko lang kung gaano ka totoo. Yung maganda ng bahay, yung sweldong tinatanggap monthly, biglang pagbabago. Ang kanyang buhay umangat kaagad, lumuho daw dahil sa pagiging vlogger ni PBBM. Ako kaya mag-vlogger na rin ng mga politiko. Hindi kaya ng ating loob yan, okay? So, nung si Mima Alicia ay pinatay sa harap ng kanilang inuupahan bahay at siya ay pinapatukan ng baril at hanggang talagang intensyong patayin. So, may linaw naman na raw ang PNP. Inakala no nakaraan na ito ay pinatay daw o nakagagawa ng mga pro-Duterte supporters o vloggers na kaaway niya. Kaaway niya sa social media. At kagagawan daw ng mga Duterte, pero sabi naman ng mga Duterte vloggers, kagagawan yan ng Boss B na tinatawag. Sino kaya yung Boss B? Ipinapalagay nila daw na si Ferdinand Bongbong Marcos, yun daw ang pinaka-boss ng mga BBM vloggers, pero dinideny. Pero so nung ito po ay namatay,
at hindi naman napuruhan yung kanyang kinakasama, ay nung naburol, nandun din naman ang suporta ng mga ilang mga supporters ng mga Marcos din na mga politiko. Sila Claire De Castro na spokesperson ni BBBM ng Palasyo, at saka sino pa to, sila Raffy Tulfo dumalaw sa burol niya, at sino pa ba yung mga tatakbo, yan sila Trillanes, sila Senatora Hontiveros Risa, ito ring si John Vic Remulla ng DILG administration, lahat yan at saka meron pang isa, yung dati si Benhar Abalos na dati kay Duterte na ngayon ay kinuha na sa administrasyon. So ganyan lang ho, suportahan sa mga kaalyado na ukol daw sa ang pinagmulan daw ay sa utang, at ang suspect ay yung pinagkautangan nito, at parang ayun ko, nag-hard ng killer. Pawang yung mga nagdadalaw o sumusuporta gaya nila BP at yung mga nabanggit natin sa kabilang side ay syempre may intention silang tumakbo o ipakita ang kanilang malasakit sa kapwa nila, kaalyado, kadikit sa politika o sa kung ano pa mang kadahilanan. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.